ba talaga ang problema sa Old Covenant? Na binasa naman natin sa Jeremiah na maliwanag na may problema, mayroong limitasyon ang Old Covenant. Kaya nga si Apostol Pablo, nung sumulat siya sa Corinto, ang ginamit ng terminology ay ink o tinta. Dahil alam natin ang tinta ay sumasagdisag sa pansamantala o temporary gamit o sulat. Kung babasahin po natin ang binabanggit sa 2 Corinthians chapter 3 verse 7, sabi ni Paul, "Now, if the ministry that brought death, chiseled in letters on stones, came with glory, so that the Israelites were not able to gaze steadily at Moses' face because of its glory, which was set aside." Kung atin pong i-review maigi at pag-aaral ng maigi, napakaliwanag yan. At yan ay naka-highlight dyan sa harapan ninyo. Na ang sabi ni Paul, itong pong ministry ng Old Covenant ay tinawag niyang ministry ito o paglilingkod, pangangasiwa na may dalang kamatayan. Hindi good news to para sa akin. Kasi itong ministry na nagdala ng kamatayan, ibig sabihin nito, hindi ito intensyon ng Panginoon na para isakaligtasan mo. Anong ministry ng kamatayan ito? Ang linaw po sa talata, naka-highlight din po sa inyong harapan. Ang ministry na nagdala ng kamatayan, chiseled in letter on stones. Kung tatanungin ko po kayo mga kaibigan, ano po ba itong binabanggit na kautusan dito? Ha? Meron pa bang iba na kautusan ng Diyos noon sa Old Testament, sa panahon ni Moises, na inukit sa tapyas ng bato? Wala pong iba. Ang tinutukoy po dito ay walang iba kundi ang Ten Commandments. Mga kaibigan natin na mga Seventh-day Adventists na pinanggalingan ko for 24 years. Nabanggit ko nga nung nakaraan sa ating part 1 na ako mismo, sa tuwing binabasa ko itong talatang ito, parang may nakatalokbong na takip sa aking mga mata. Hindi ko maintindihan. Nakikita ko ang letra pero yung mensahe hindi. Ngayon ako'y na-born again na. Dahil ng pangako ng ating Panginoon na ang talokbong na yan sa ating mga mata, kaya hindi natin minsan naunawaan ang sinasabi ng salita ng Diyos, ay maaalis lang kung ikaw ay nagpasuko na ng iyong buhay sa Panginoon at napalitan ng iyong puso na pusong bato sa pusong laman. Ibig sabihin, sa madaling salita, dalawang salita lang po. Ikaw ay tunay na na-born again. At praise the Lord, mula po nang ako'y na-born again, ang sarap basahin ng talatang ito kasi napakalinaw. Na yung parang pinaniniwalaan ko at pinagtatanggol ko noon sa loob ng 24 years, pinagtatanggol ko na alam ko itong tama, itong Ten Commandments dahil may Sabbath at kung ano pa, at kami lang ang nakakasunod dito. Pag-iibang lang pala yon. That is the fruit of the flesh, hindi po fruit ng spirit. At ngayon napakaliwanag sa ating mga mata na ang binabanggit po dito na ministeryo na nagdadala ng kamatayan ay walang iba kundi ang 10 utos. Kaya kung meron pong kakatok sa inyo, lalapit sa inyo, mangangaral sa mga bus, kasi ganyan ginagawa nila ngayon, mangangaral sa public, at sasabihin na kailangan sundin ang 10 utos para tayo ay pagpalain ng Diyos, kailangan tayong mangilin sabat. That is ministry of death. Kung si Pablo ay mabubuhay sa ating panahon ngayon, ang isa lang sasabihin ni Pablo sa mga taong ito, i-rebuke sila ni Paul. Why? Kasi hindi po gospel ang pinangangaral mo kung ang pinangangaral mo at laman ng mensahe mo ay tungkol sa pagsunod sa Ten Commandments at panghingilin ng sabat. Ang linaw. Ang tawag dyan ay paglilingkod na nagdadala ng kamatayan. Ministry that brought death, chiseled in letters on stones, came with glory. Yes, nung panahon ni Moses, meron siyang glory, kaya nga came. Ibig sabihin, past tense.
Nung noong panahon ni Moises, sa panahon ng Israel, meron siyang kinolatian so that the Israelites were not able to gaze steadily at Moses' face because of its glory. Glory siya nung time ni Moses. Hindi sa time ni Jesus. Sa panahon natin yan, wala na siyang glory. Which was set aside. Ayun. Kung yung glory na nag-reflect sa mukha ni Moses after niyang bumaba sa bundok ng Sinai ay temporary, at alam natin na kaya siya nagkaroon ng glory sa kanyang mukha dahil sa 40 days, 40 nights siya nakausap ang Diyos, doon binigyan ng Ten Commandments sa may glory, siyempre nag-reflect sa face niya. At sabi nga ng talata, yung reflection ng mukha ng liwanag na yun ay nawala din sa mukha ni Moses. Ay nagpapahiwatig talaga ito na yung glory ng Ten Commandments sa dalawang tapes ng bato na binigay sa bundok ng Sinai sa pamamagitan ni Moses, lumipas na. Anong tawag ni Paul? Magandang tawag ba yan, katawagan ni Paul? Yan ba'y papuring pagtawag na may papuri sa Ten Commandments? Di gaya ng mga nagsasabing sumusunod sa Ten Commandments na sobrang puri nila. Minsan nga gustong subukan, i-test yung napaka-loyal sa 10 utos na ito, halos sambahin na at lohoran. Pwede mo bang sabihin na ministry of death, sige nga, isigaw mo nga sa tao, pangaral mo. Pangangaral po namin sa inyo ay paglilingkod na may nagdadala ng kamatayan. Sasabihin mo ba yan sa Ten Commandments bilang ikaw na nangingili ng Sabat at sumusunod sa 10 utos? Kaya mo bang sabihin yan? Na ang dala kong mensahe sa 10 utos ay may nagdudulot ng kamatayan. Hindi niyo masabi yan. Yun nga, nagtataka ako eh. Hindi niyo masabi. Ibig sabihin, naintindihan nyo kung ano po ang turing ng Diyos sa pamamagitan ng Apostol Pablo, kung bakit niya tinawag nitong ministry of death. Si Pablo ay inspired ng Holy Spirit nung isulat niya ito. Ibig sabihin, hinayaan ng Holy Spirit at ng Panginoon na isulat ni Paul ang salitang paglilingkod na nagdudulot ng kamatayan, ang Ten Commandments. Kaya nga sa panahon ito, ako po ay nalulungkot at nahihiya na ako sa pinagagawa ko doon, na pinagtatanggol ko pa yung Ten Commandments. Hindi pala katanggol-tanggol yan. Dapat nga alisin yan eh. At talagang hindi na dapat para sa Kristiyano. Dahil ang dala nating mga Kristiyano, mga anak ng Diyos, na mga born again Christian, ay good news of salvation, na nalinis na ang ating mga kasalanan. Napatayawad na tayo ng Panginoon once and for all mula sa ating mga kasalanan. Kaya hindi na po tayo mapupunta sa impyerno.